Kayo na po ang magpaliwanag kung paano po talagang, hindi ko alam kung paano natin paniniwalaan di itong salaysay kahapon ng mag-asawang Diskaya. Kong? Kahapon parang iba-ibang kanta narinig natin eh. May mga nagpapaawa, may mga pagpapaliwanag sila na kulang sa basihan o sa ebidensya, kaya mahirap basta paniwalaan na lamang yung listahan na ibinigay. Kailangan i-verify mabuti ito at dapat may ebidensya. Nabigla ako, nagulat ako nung una kong marinig yung balita. Dahil tinatanong nga ako ng mga kasama nating press sa HOR o sa House of Representatives kahapon. Dumadalo ko ng pagdinig sa Office of the President noon sa budget hearing ng Office of the President. Naroon ako dahil isa ako doon sa magdidepensa sa budget ng Office of the President sa plenaryo sa mga susunod na linggo, yung mga attached agency nito. Noong una hindi ko pinapansin dahil alam ko naman hindi totoo at hindi ko makita ang relasyon bakit ako maisasama dun sa listahan. Dahil nga itong 2025, ngayon lamang ako naging congressman at halos may 2 buwan pa lamang ang nakakalipas, buhat ng July, August, ngayon ni September na. At nung una ako maging congressman naman, ng 2007, 20 taon na halos ang nakakalipas. Wala pa nung panahon na yon ang mga Diskaya. Oo. Kaya yun ang unang pumasok sa isipan ko. Paano ko masasama sa listahan kung hindi naman ako congressman? At yung pinag-uusapan ay DPWH project. Ang unang pumasok sa isip ko, baka isa tong demolition job. Gawa ng politika at mga kalabang ko sa politika para sirain yung aking pangalan. Pero nitong bandang huli, naisip ko, ang huling mga bagay na aking niladlat o binunyag sa Kongreso at sa media ay yung may kinalaman sa double funding ng mga project. Particular yung sa project sa slope protection ng Balante Creek sa Barangay Santo Niño. Nung makuha ko yung kopya ng National Expenditure Program, at para sa kaalaman ng mga tao, ang National Expenditure Program ay isang listahan ng mga project, particular yung mga flood control, mga infrastructure. Ito yung nanggagaling sinasubmit ng DBM. Pero ang DBM, ang nagiging batayan ng kanilang paghahanda ng National Expenditure Program ay yung mga agency concerned. O ito ay agency initiated. Kaya galing ang listahan, ginawa, inihanda ng DPWH. Ito yung nagiging General Appropriations Bill. Ito yung tinatalakay sa Kongreso sa both chamber bicameral sa lower and sa upper house. At kung aproba ng Kongreso, ito ang magiging General Appropriations Act. Ito na yung national budget natin. Sinasabi ko na mga insertion sa mga project ay nagaganap hindi lamang sa small committee o sa BICAM, kundi nagaganap higit sa lahat, tulad ng nakita ko sa NEP natin, nagaganap sa preparation pa lang ng NEP. Nakita ko, Balante slope protection. May budget 100 million. Pero dahil ako ngayon naging mayor, familiar ako sa mga lugar sa Marikina, sinasabi ko, tapos na yung lugar na yon, yung project na yon. May 2023 o 2024 tapos na ito. At nagagamit na yung slope protection na yon. Pero may budget pa rin. For 2026, yun ang nakikita ko, For yung pagbubunyag na yun, baka yun ang dahilan. Dahil nung inaral kong mabuti at inalam ko, nung una, hindi ko alam kung sino contractor ng construction of slope protection. Nabigla ako kahapon nung inaalam ko kung sino contractor. Ang contractor pala nung Balante slope protection na tapos na ay ang St. Gerald Construction. Okay. Kaya ako nakita ko ay may motibo. Yeah. Gusto